Nung bata pa ako, mga age 3 years old, natatandaan ko, namimili kami ng nanay ko kasama ng ate ko. At ginabi na kami parang nag-aagaw yung liwanag sa dilim. At sobrang dami mga taong nag-aagawan ng sasakyan noon. At mga taong naghihintay na yung jeep. Mga stranded na rin kasi masasabi kong rush hour na yun, siguro mga 6 or 7 na yun. Makailang beses kaming nakikipag-agawan, unahan at siksikan, makasakay lang. Pero dahil dalawa kaming babae at mga bata rin, babae rin yung nanay ko, hindi kami makaakyat or makasampa man lang dahil sa maraming mas mabilis sa amin umakyat at gusto na rin makauwi ng bahay. Natatandaan ko pa yung itsura ng lugar noon, parang may LRT na yon. Tapos nabasa ko JP Rizal. Kaya sa tuwing napapadaan yung jeep sa may LRT or MRT station ngayon, nakakaramdam ako ng feeling na napaka-nostalgic. Yung parang may malalim na bahagi yung lugar na yun sa akin. Going back to my story, sa awa ko sa nanay ko dahil madami na siyang bitbit na pinamili, tsaka ang laki ng plastic, yung stripe na pula, alam ko yun ang pinakamaraming plastic nung panahon na yun. At sa awa ko sa nanay ko, gusto kong makatulong at hindi maging pabigat kasi alam ko na nahihirapan kami makasakay. Kasi nga, mabagal yung mga paa namin ng ate ko dahil nga bata pa lang kami. At 3 years old ako nung araw, yung time na yun. So, hindi madali sa amin humabol at sumampa. Kaya, nag-isip ako ng paraan. Sabi ko sa isip ko, pag may pinara nanay ko, mauuna na akong sasampa para secured na yung space namin sa jeep. Yung kahit na magandungan na lang kami. Nung pumara na nanay ko, bigla akong bumitaw sa pagkakahawak niya. Tapos, tumakbo ko na mabilis para lang makasakay dun sa jeep na pinara ng nanay ko. Pero, di ko alam na may kotse na nauuna sa kanya na patawid din. So, pagtawid ko, narinig ko na lang yung malakas na busina ng sasakyan at nasilaw ako sa malakas na liwanag. Di ko na alam ang sumunod na nangyayari. So, ang kwento ng nanay ko sa akin, nasagasaan pala ako nung time na yon. Tapos, tumalamsik ako pagulong-gulong sa napakalayong pwesto. Nabitawan ko nga raw yung bibingkang hawak ko kasi binilang kami ng nanay ko ng bibingka dahil pauwi na kami. Maraming mga sasakyan na humarang sa kotse na nakasagasa sa akin. Tapos, pati yung mga tao na mga usi o mga ususera, pinagkaguluhan yung kotse o yung driver na nakasagasa sa akin. And then, dinala ako ng kotseng yon papuntang hospital. So, habang nasa hospital ako, sabi ng nanay ko, inobserbahan daw ako ng doktor kasi di pa rin daw ako nagigising sa expectation time na dapat nagigising na ako. And di ko na naitanong kung ilang araw ako tulog, pero ang natatandaan ko lang sa kwento niya, kinausap daw siya ng doktor at tinapat na pag hindi pa rin daw ako nagising sa loob ng 24 hours, comatose na raw ako. Pero ang pangyayari naman sa akin, yung time na yun, di ko alam kung nag-start yun nung nasagasaan ako o yung nasa hospital ako. Nanaginip ako, umakyat ako sa paitaas. Napakasarap ng feeling, yung parang lumilipad ka. Makita kong di kulay puti, puro puti. Kaya akong huminto sa pagkakaakyat at may nakita akong tao sa dulo. Matanda na maputi rin yung suot niya, tapos may hawak siyang napakalakang libro. Kinakausap niya raw ako at narinig ko siya pero di ko alam kung anong pinag-uusapan namin o kung ano ang mga tinatanong niya sa akin. Ang alam ko lang, sumasagot ako, tumatango-tango ako, bumubuka-buka pa yung mga bibig ko. Tapos bigla yung tinaas yung kanang kamay niya. Sinenyasan ako na parang pinaiikot ako. At parang naintindihan ko naman na parang pinapabalik niya ako kung pababa, kung saan ako galing. Pagkatalikod ko, akala ko bababa ako. Pero hindi. Pagtalikod ko, nagising na lang ako bigla. Nanlaki yung mga mata ko, parang shock. Kasi another puti na naman ang nakita ko. Akala ko panaginip na naman. Pero this time, may figure or shape. Nagulat ako talaga noon sa bagong paligid. So lumingon-lingon ako. Paglibot ng paningin ko, bigla ko nakita isang babae na gulat na gulat. Tapos para ang saya-saya niya. Pero di ko alam talaga at naiintindihan ang mga nangyayari nung una. Yun, basta nakita ko na lang lumapit siya sa mukha ko. Pero masaya. Wala akong sinabi kasi nagtataka o shock pa rin ako Sinabi ng babae na, gusto mo bang kumain ta? Tata kasi yung nickname ko. Yun ang tawag sa akin ng mga family ko. Then, sabi ko lang, nauuhaw ako, gusto ko ng Royal. Kasi syempre yung mga bata ng mga panahon ko, Royal is the, perfect. And parang napaka-special na inumin sa amin, lalo na pag may sakit kami. So, nung nakainom na ako, unti-unti ko nararamdaman na
nanay ko nga siya at kilala ko na siya, nakampante na ako bigla. So, habang nagpapagaling pala ako, ang dami kong mga gasgas sa mukha, sa ilong, noo, pisngi. So, nung kabataan ko, hindi pa halata. Pero nung nagkakaedad ako, unti-unti na nakakita yung peklas sa mukha ko. Hindi na talaga yung mukha ko, no? Saklap talaga. Pero okay lang, may edad na naman ako at hindi na importante. Tinatapan ko na lang mga concealer or filter na lang. Nung time na yon, wala pang mga testimony noon about near-death experience. Pero nung nakakapanood na ako at nakakabasa na ako about near-death experience, siguro mga high school ako noon, bigla ako napaisip kung panaginip nga ba yun o near-death experience din yung naranasan ko. Napaisip din ako na sa sobrang ikli ng panaginip ko pero sa realidad ng mundo, mukhang napakahaba na pala na oras ang nakakalipas. So to the point na tinataningan na yung pagising ko nung nasa hospital ako. So ibig sabihin, yung nakakomatos ng napakatagal, posibleng may mahaba rin silang panaginip at maaaring natutuwa sila sa bagong nararanasan. Medyo siguro late nila na-understand na pinababalik sila o kailangan na nilang bumalik. Kaya siguro natatagalan yung pagising ng mga nakakoma. Yun lang ang aking interpretation kasi yun din yung naranasan ko personally eh. Pero hindi ko rin alam kung tama o mali. Pero yun ang opinion ko para dun sa mga nakakaranas ng coma. So, thankful ako. Thank you kay Lord at binigyan pa niya ako ng chance na mabuhay pa ng mahaba. At wish ko sana mas more mahaba pa na buhay ang ibigay niya sa akin. Pero siguro may mission pa ako na kailangan kong tuparin or gawin. Kaya siguro nagkaroon pa ako ng another second life. Naniniwala ba kayo sa near-death experience? O panaginip lang talaga ang lahat? And I know that sometimes panaginip is parang may bahagi rin ng part ng real world mo or real life mo, diba? Pero alam kong sobrang napakalawak at misteryo talaga yung mga dreams. So, pero sa akin, panaginip man or near-death experience, may tuturing ko pa rin malaking himala and blessing yung nangyari sa akin. Sino sa inyo ang nakakaranas ng ganito? Share naman your story. So, hanggang dito na lang muna. Bye!